Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 22 hanggang 28. Merry, Merry, Merry Christmas mga kapwa ko Virgo. Ano naghihintay sa inyo sa mga araw na yan? So let's see, let's see. Simulan na po natin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides. Bigay natin kay Virgo ang mensaheng dapat nilang malaman today. In your overall energy, meron po kayong, wow, the Lover's card, beautiful. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Seven of Pentacles, yes. In the area of what you need, you have the Nine of Wands, lovely. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Two of Swords. In the area of your near future, meron po kayong the Knight of Pentacles. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Sun card. Beautiful. In the area of your fortune, you have, wow, the Three of Cups. Talagang celebration, galore, galore. Ang linggong ito para sa inyo. In the area of your divine messages, meron po kayong the Five of Swords. Yes, yes, yes. Magandang paalala to. Mamaya pag-usapan natin. At ang outcome nyo po, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, mga kapwa ko Virgo, thank you po muna sa mga donations po ninyo, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, napakalaking bagay po niyan. Pamasko na ninyo, kumbaga. No? Salamat po. Thank you rin po sa mga likes and also sa mga nagko-comment sa baba. Merry Christmas. Ano yung mga Christmas wish mo? I-post mo na yan sa baba. It will come true. Mamaya pag-usapan natin yan. Okay? So, at the background of your reading, meron po kayong the Knight of Cups. Wow, it's all about you. Your love, your affection, your emotion, the way how you treat other people, kung paano mo pinapalasap sa ibang tao yung pagmamahal, yung affection mo, yung care mo, no? It's all about you giving service to other people. Example, this week balak mong ikaw ang mag-host ng get-together ninyong magkakaibigan o kaya meron kayong church gathering, no? Ikaw yung punong abala o kaya makikitulong ka sa pag-aayos, mga ganyan. So, it's all about putting your love and um, uh, pakikisama through actions, no? So, meron ka mga binibigay na serbisyo, paraan, para iparamdam na you care, that you value them, and that you want this week na maging mas maayos at mas maganda. So, napakagandang energy to. You need to open more and express more. Iparamdam mo yung pagmamahal mo, yung iyong pagtatangi sa mga tao sa paligid mo, so that this season will be really, really extra special para sa'yo. Okay? I-clarify natin to sa isang card of the week. You have intuition. Listen to your intuition. It never lies. So kung medyo may mga naramdaman kang tamang gawin, kung ano yung tawag ng damdamin, pakinggan daw yun, yun ang gawin mo. Okay? It's all about you having this true, totoong intensyon sa lahat ng bagay. At kung ano yung nararamdaman mo, pakinggan mo yan. Okay? Napakaganda po nito. At the center, meron po kayong the Lover's card. Lover's card's all about you. It's all about you and the people that you care this week. Okay? Malayo man kayo, hello po sa mga OFW natin na nasa abroad. Kamusta po kayo? Paano po ang inyong Pasko? No? I know some of you ay malayo sa pamilya at nagtatrabaho kasi may mga bansang hindi naman holiday pag Pasko, di ba? So, kitang-kita ko dito yung detachment. Pero maraming paraan, Virgo. Maraming paraan to really connect and have this quality time kahit po magkaiba kayo ng lugar. Use daw the technology para daw may paramdam mo ang pagmamahal mo sa mga taong yan. Maaring anak mo, magulang mo, kapatid mo, no? So, this is a really good time to commit to our relationships, to commit to our loved ones, especially sa okasyon na ito o sa season na ito. Panahon to para mawala na yung mga confusion, yung mga gaps, no? Alam mo, ang narinig ko, hayaan mo na, pabayaan mo na, ano, wag mo na i-big deal. It's all about pamayanihin mo daw yung relasyon more than the negativity. Kung medyo may mga hindi kayo pagkakaunawaan with someone, nakita ko bigla dito,
na kailangan daw isipin mo, kapatid ko yan, nanay ko yan. Parang you need to embrace the relationship more than the problem, parang ganyan. So, especially this season, no? So, kung pwede mo i-let go daw yung mga bagay na hindi naman kaaya-aya, i-let go mo na lang so that you will have a harmonious relationships, okay? So, talagang great time to bond. So, congrats po and enjoy this season, okay? I-clarify natin siya. The Lover's cards being clarified by... So, ilapag mo na sa baba, Virgo, ha, ang iyong mga Christmas wish. Ano yung mga ina-expect mo na gusto nyong gawin, buong pamilya, or ano yung inaasahan mong regalo ngayong Pasko? Comment down below. The Lover's card. The Temperance card. Yes, pasensya, pasensya, pasensya. Like I've said kanina, kung may mga, halimbawa, meron kayong mga family gathering, tapos sabi ni kapatid, iba yung gusto niyong mangyari sa gathering ninyo, iba gusto mo, iba din ang gusto ni tatay. So, all of you should work together. No? Parang kailangan isantabi natin yung ating mga differences, isantabi natin yung ating mga pagkakaiba-iba, at magsalo-salo tayo, magsama-sama tayo, no? Because we have a stronger relationship. Ganon dapat, no? So magpasensya ka daw, matuto kang magtiyaga, matutong palawakin ang isip, huminga ka ng maraming beses kapag naiirita ka, sabihin mo, hindi ko sisirain ang Paskong to dahil lang sa mga sinasabi nitong taong ito. Parang ganyan, no? So learn to be, you know, kausapin mo muna ang sarili mo, hinga maraming beses bago ka magsalita, especially kung tukol to sa mga relasyon, kaibigan. It's all about keeping the peace, keeping the harmony in the family and with your loved ones, okay? Archangel Michael is here giving you the protection and guidance. Kaya relax kayo, ha? And have fun. Have fun. Use your love for a harmonious season para sa time na ito. Okay? In whatever you need to focus, meron po kayong the Seven of Pentacles. Kailangan mo mag-focus sa mga bagay na hinanda mo. Meron kang hinihintay eh. Meron kang ine-expect yan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, isulat mo sa baba yung ine-expect mo. So mag-focus ka sa katuparan ng ine-expect na yan. Example, this week you're expecting na makaka-uwi ka ng Pilipinas, or you're expecting na tatawag si nanay, uuwi siya, or you're expecting na maging smooth sailing yung mga dapat gawin, no? Marami kang inaasahan this week na magaganap. And napakadami mong gagawin. I don't know why. Meeting a lot of people, kalawat ka ng gastos, no? And somehow, nakakairita, nakakawala ng pasensya. Pero sabi ng yung spirit guides, huwag ka daw mawawala ng gana o kaya amor sa mga bagay na matagal mong pinagtiyagaan. Okay? This week, meron kang hinintay daw na magbubunga. Kaya don't lose hope. Okay? Don't lose hope. Everything will be fine. Okay? So, the Seven of Pentacles, clarify natin. So, how are you, Virgo? Kamusta ka ngayong linggong ito? Saan ka magpapasko? Comment down below. Seven of Pentacles being clarified by the King of Wands. Yes, maging matapang ka to really keep on hanging on pagdating sa mga bagay na alam mong deserving ng time to create o kaya to build. Hindi mo daw maaring madaliin ng isang bagay, lalo't higit kung kailangan to ng matyagang pagpaplano. Narinig ko, meron kang minamadaling bagay. Meron kang gustong makuha and may deadline naman, may right day naman. Pero parang nakita ko dito na you want it so badly na, or gusto mo nang matapos na para makahinga ka, parang ganyan. But you need to understand divine timing. You have temperance here with the Archangel Michael and Archangel Raphael pala, nakalimutan ko sabihin kanina. So, two archangels are in your life this week, Virgo. That is a divine protection. Kaya kung meron kang hinihintay at talaga namang nilalaban mo to kahit mahirap, kahit na hindi sigurado, makakaasa ka, it will arrive on God's divine timing. Kaya learn to wait and learn to just pursue. Ilaban mo, kunin mo, pero maghihintay ka din. Matuto kang hintayin kung kailan siya mahihinog at kung kailan mapaplansya ng maayos. Okay? Ang mahalaga, kumikilos ka at nakatutok ka dyan. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Nine of Wands. Si Nine of Wands, sabi ng yung spirit guides, ito yung linggo na huwag susuko.
Okay? Huwag susuko. Meron kang gustong tapusin, meron kang gustong i-make sure na okay ang andar. Pero kapag maraming aberya sa paligid, ang daming mga etche-borecheng nangyayari, people are very, very busy, no? Hindi lang ikaw ang busy, lahat din ng tao, no? So talagang minsan yung ating mga plano ay parang napupunta dito, napupunta dyan, kailangan natin tong gawin, ay kailangan pala yun. So, dumaan ka lang, daanan mo lang. Every plan shouldn't be perfect, okay? Hindi kailangan perpekto ang plano mo. Hindi kailangan kung ano yung naisip, yun agad ang mangyayari. Ang kailangan mo, resilience. Kailangan mo maging matatag, matibay, lumaban, dumiretso. Huwag sukuan agad-agad, kumbaga. Kung ito man ay communication, o kaya this week, meron kayong gathering, tapos parang iba-iba kayo ng gagawin, di kayo magkasundo. Wag mo agad sukuan. Learn to be patient and open-minded para mahanap yung tamang solusyon, para pag tinry mo ulit, ayun, boom, nagkasya, nagkasundo lahat, parang ganyan. So, don't quit on something, especially this week, okay? Huwag ka daw mag-quit sa isang bagay. Clarify natin to. Narinig ko rin house setting, home setting. Kung meron kayo mga inaayos sa bahay na kailangan mo na matapos kasi nga maraming gathering this week, no? So, wag mo agad sukuan yan. Kayang-kaya mo yan tapusin. That Nine of Wands. The Ace of Pentacles. Wow. Ace of Pentacles, all about that blessing. So, wag mo daw sukuan or hintuan or bitawan yung isang bagay na pinagsumikapan mo dahil, tira mo naman, matatanggap mo sa iyong kamay. Napakaganda ng representation ng image dito na you're gonna receive something, a blessing, a gift, unexpected gift. Parang ito yung reward eh. I don't know why. Narinig ko parang reward to sa iyong pagkayod, sa iyong pagsusumikap. Parang ito yung linggo ng pahinga mo. Ito yung linggo ng mararamdaman mo na sa lahat ng kinayod ko buong taon, parang ngayon ako nakaramdam ng ginhawa or incentive mula sa mga ginawa ko. No? So talagang whatever you're trying to work hard for, meron kang makukuha dyan at mahihita dyan na talagang biyaya. So tanggapin mo to and be appreciative because it is definitely yours. Hindi to swerte, ito ay hard-earned blessing. Pinaghirapan mo to. Maaaring bonus, bigyan ka ni boss ng bigla ang Christmas bonus o kaya may magandang regalo, magulat ka na lang, meron nagbigay sa iyo ng ganito, no? So, congrats, and thank God for this new blessing, okay? I-claim mo to, i-claim mo, it will be yours. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Two of Swords. Si Two of Swords, sinasabi ng yung spirit guides na you need to make a decision, especially on your commitments, okay? Meron ka mga bagay this week na kailangan mong panindigan. Halimbawa, papanindigan mo na this week sa bahay naman kami ni in-laws magpapasko. O kaya papanindigan mo yung isang desisyon na wag na muna tayong gumastos, mga ganyan. O kaya wag mo nang umalis ng bahay, saka na lang magbakasyon o umuwi ng probinsya. May mga desisyon kang kailangang talagang gawin at you need to commit on that. I know it sound like na parang at some point, para meron kayong hindi pagkakaunawaan with your special someone. Pero kapag nakapag-decide ka, you need to communicate. Kailangan mo daw buksan ang sarili mo. Open yourself to this person. Share your true feelings, ha, Virgo. Iparamdam mo yung totoo mong nararamdaman para maintindihan niya kung ano tong desisyon mo at kung ano tong napili mong gagawin. Okay? So that makip ninyo yung good relationships, makip ninyo yung katahimikan and harmony for this week, no? Lahat naman daw ng pag-uusap ay nadadaan sa pasensya. Tiyagain mo lang at pagpasensyahan mo lang para magkaroon kayo ng clear communication. So, open yourself so that people will understand you more even so. Okay? Napakaganda niyan. I-clarify natin. The Two of Swords being clarified by the Justice card. Yes, knowing the truth is your bala this time. Kailangan daw kalkalin mo muna yung mga katotohanan before you make a decision para madali mo rin daw ma-explain sa mga kasamahan mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo, o kung kanino man na para bagang kina-question nila yung decision mo, you need to explain. And kailangan may basihan yung explanation, may pruweba ka kumbaga. Example,
inaasahan ni family member na uuwi ka this Christmas, no? And then biglang hindi. Sabi mo, sorry anak, hindi ako uuwi. So, syempre, magdadamdam kasi umasa na sila, di ba? So, show them your love. May paraan para iparamdam mo yung pag-ibig kahit na hindi ka makakauwi. So, you need to gather the information. Sabi mo, ano ba yung mga dahilan? Bakit hindi ako makakauwi? So, explain to them para maplantsa, maliwanagan, and then, okay na ulit. You know? Parang ang pag-uusap mo this week makakatulong para maplantsa yung mga bagay na supposedly magdudulot ng gusot pero hindi naman. Okay? So, wag agad-agad mag-jump into conclusion. Okay? Kung meron kang mahirap na desisyon this week, Virgo, kailangan daw nakabase ito sa realidad. Meron kang pinagbabasehan na legit na impormasyon para makatulong sa iyo makapag-decide. Para meron kang panghahawakan. Okay? In your near future, meron po kayong the Knight of Pentacles. Si Knight of Pentacles, sinasabi ng yung spirit guides, gumugulong. Gumugulong na yung pinlano mo. Nakita ko rito that whatever you're trying to plan, it's working in your favor. Antabayanan mo, 12 days, 12 weeks, or 12 months after watching this video, meron kang mga ini-implement sa buhay mo na mga pagbabago or kalinawan na pinagtsatsagaan mo, wina-workout mo this time, and it will go smoothly in your favor. So congrats po, napakaganda nito. So kung may iniisip ka ngayon na bumili ng bahay, mag-ipon, o di kaya ay paaralin ng anak, kaya may inaasikaso ko ngayon na trabaho or anything, makakaasa ka na papabor sa'yo yung development ng ginagawa mo. Kaya kung meron kang pinaghihirapan ngayon, Virgo, I want you to have this guarantee that it's working for you. Gumagana siya sa'yo. So, don't worry na. Gawin mo lang yung magagawa mo every single day. Continue working, continue believing in yourself, and mag-a-arrive ka rin sa posisyon kung saan lahat ay okay na. Okay? Knight of Pentacles being clarified by the Queen of Pentacles. Yes, di naman, relax ka dito. You are nurturing the things na alam mong para sa'yo. Inaalagaan mo yung pag-abante mo sa buhay. Dahan-dahan lang, hindi nagmamadali, hindi nag-rush, hindi aligaga, walang pangamba. You're just getting the fruit of your labor without sweating too much, without worrying too much. At eto ka, lumalago, dumadami, yumayabong. So, congrats po. Kitang-kita ko dito yung natural growth ng iyong mga ginagawa. Kung halimbawa ngayon, ikaw ay nag-aasikaso ng isang project, isang negosyo, trabaho, o anything personal, nakita ko dito na gradually gawin mo lang yan because talaga namang successful ang outcome nito at makukuha mo yung magandang bunga mula dyan. So, congrats po. Palakpakan tayo. I-claim mo to, Virgo, it will be yours. Okay? In your challenge, meron po kayong limiting beliefs. And you have heal through art. So sabi ng yung spirit guides, huwag mo daw limitahan ang mundo mo. Especially sa mga naiisip mo. Marami ka pang pwedeng gawing paraan. Especially dito, with your Two of Swords. Marami kang iniisip na, ito ba o yan? Doon ba ako o dito? Huwag mo daw limitahan lang sa dalawang bagay yung mga bagay na iniisip mo. Maaaring sa pag-aaral mo, kapag nabusisi mo, makita mo na, ay, hindi lang pala tong dalawa ang pwede kong pag-isipan. Marami pa pala. So, explore the options, explore the truth, para malaman mo yung mga right ways na pwede mong tahakin at hindi mo maramdaman na limitado ka. Okay? You also have heal through art. Dapat daw magkaroon ka ng mga recreational activities para doon mo ibaling yung iyong mga frustration, galit, pagkainis. Example, kung sa buong maghapon nagkatrabaho ka, siguro at the end of the week para makapag-release ka, pwede ka mag-zumba, tennis, mga sports ganyan, o kaya art, drawing, kanta, sayaw, no? So use that as your outlet para makahinga ka every week. Okay? In your challenge, meron po kayong the Sun card. Sabi dito, think positive lang. Okay? Wag mo daw pangunahan yung mga bagay-bagay. Maybe because minsan naiirita ka kapag yung plano mo hindi nasusunod o kaya yung naisulat mo biglang hindi naman ganoon ang nangyari, no? Just be positive thinker lang na, siguro ganito talaga. Siguro hindi pwede sa akin yun kaya hindi gumana. Siguro mali yung plano ko, okay lang, magpaplano ulit ako. O kaya
This week, be spontaneous, no? Palawakin mong isip mo na hindi lahat ng bagay dapat umayon sa gusto ko. And I need to be free from all the perfectionism. I need to be free from all of my expectations. Kailangan daanan ko lang yung linggong ito ng masaya. Kung ano mangyari, okay lang yan. Just go with the flow, go with the river flow, and just enjoy the journey. Okay? It's all about the experience. At kailangan mo ma-experience yung buhay with some excitement and surprises. Okay? Napakahalaga nito for you. Especially for all of us, Virgo, this week. Plan-oriented. So make sure na kapag hindi umayon sa plano, okay lang yun. Just enjoy the festivity. Okay? Sun cards being clarified by the Page of Pentacles. Yes. Sabi dito, yakapin mo lamang yung mga bagay na importante at valuable para sa'yo. Kung gusto mo talaga yan, aralin mo, ingatan mo, make sure na nakatutok ka, parang ganyan. Pero don't lose that hope or that jolliness sa'yo. Hindi porket may inaasikaso ka, super seryoso mo na. Sometimes you need to let loose and have fun. Okay? Alam daw ng yung spirit guides na very, very busy ka with a lot of things. Inaalaga ang trabaho, negosyo, ayaw mong malingat dyan Very, very hardworking din tayo And workaholic, di ba? Pero sa kabila daw ng paghawak mo at saka pagsiseryoso mo sa isang bagay dahil alam kong mahalaga yan sa'yo, mag-have fun ka naman daw. Okay? Hindi naman masama daw ang mag-enjoy paminsan-minsan. Okay? In your fortune, meron po kayong desert passage, trust there's a divine plan, first light, beginning a new cycle. Yes, manalig ka lang daw. Trust God kasi meron kang bagong gagawin. Merong bagong cycle na papasok sa buhay mo. Kaya kung dumadanas ka ngayon na medyo mahirap, nakakapagod, sakit sa ulo, huwag kang mag-alala, may plano ang Diyos at maganda ito. Bibigyan ka niya ng bagong chance or bagong pagkakataon sa buhay. Kung ano man yan, i-expect natin, i-claim natin because it will be ours. Okay? In your fortune, meron po kayong the Three of Cups rather. Three of Cups, yes, celebration, party, gathering. Naku, especially ngayong linggong ito, napakadaming mga kitaan, mga bonding time, mga reunion, mga inuman sa daan, company parties, ganyan. So, spend this time to enjoy your life, Virgo. Okay, enjoy. Narinig ko mag-dedicate ka ng 24 and 25 for your parang yan yung day off mo kumbaga. Alam ko workaholic ka Alam ko marami kang ginagawa Pero you need to give time for yourself and enjoy the bonding with your family and friends. Okay? Kailangan pamayanihin mo yung puso mo this week. Talagang ilabas mo yung pagmamahal mo, kaligayahan mo para sa mga bagay na karapat-dapat mong makuha. Kung malayo ka sa pamilya, especially nasa abroad po kayo ngayon, pwede kayong online, sabay-sabay kayong kumain online, kumustahan. Kung hindi naman, go out with friends. Kung sino yung amo mo, kung ikaw ay nakatira sa bahay ng amo mo, maaring find the celebration with kung ano yung mga bagay na meron ka this time. Okay? Pero nonetheless, mag-celebrate ka. Okay? Mag-celebrate ka. Because buong taon, kinaya mo buong taon. So, kumbaga ito yung Thanksgiving party mo kay God for giving you a surviving 2025 and putting you on this position na kinaya mo lahat. Okay? Three of Cups. The Hermit card. Yes, panahon na para kumawala ka naman sa shell mo. Sometimes kasi solo ka lang, no? Tayo to, hermit. Tayo to, no? So, minsan, hindi natin kailangan mag-solo lang. Learn to have fun. Enjoy. Be free. Be free. And use this season para makuha mo naman yung paglaya mula sa mga kalungkutan or paglaya mula sa mga pagsosolo natin, no? Ito yung panahon na magkapit bisig at saka magkaroon ng wonderful experiences with each other. Okay? So, tama na yung paglulugmok mo dyan, pagmumukmuk mo, Virgo. Labas-labas tayo. Pa tayo sa park, sa mall. Alam ko, punuan ang mall. Baka mainis ka lang din kasi maraming tao. Alam ko naman tayo mga Virgo, ayaw natin ng maraming tao. Pero, ito yung season And I'm feeling na mararamdaman mo to na parang, ay, ang saya-saya naman. So, keber na sa ibang tao, di ba? In your divine messages, meron po kayong step out of your comfort zone. Yes, step out of your comfort zone. Masyado ka nang nakakulong dyan, nakalugmok dyan sa isang lugar na
napirmi ka na dyan. So, get out, labas, and try something else. Okay? You also have conclusions are within reach. Yes. Kung meron ka mang hinihintay, especially sabi ko sa inyo dito, kung meron kang hinihintay pero nahihirapan ka na sa kakahintay at pagod ka na, makakaasa ka, matatapos din to at makukuha mo na yung magandang bunga. Kaya relax ka lang. Don't quit. The good outcome will be yours soon. In your divine messages, meron po kayong the Five of Swords. Ito, inabangan ko kanina kasi pagkalapag na pagkalapag, alam ko kaagad ang meaning. Narinig ko, sabi ng yung spirit guides, bantayan ang dila. Okay? Hindi mo kailangan makipag debate or sagutan, especially kung halimbawa may family reunion, tapos may konting gusot dito. Nako, hindi mo kailangan pumasok sa mga drama, conflict, or away. Ikaw mismo umurong, umatras. Huwag mo i-big deal yung mga masakit sa ulong mga moments. Learn to pamayanihin talaga ang relationships more than anything. Okay? Hindi worth it na mga away-away. Kaya umiwas ka na. Itikom ang bibig at piliing huwag magsalita kahit nakitang-kita mo nang may something. Ano? Para hindi masira ang season na ito for you. Five of Swords being clarified by the Two of Wands. Yes, alis ka. Iwas ka, no? You learn to detach yourself from something na talagang toxic or mahirap or parang feeling mo, teka, drama to away to, ayoko dito, alis ako dito, no? Tignan mo na lang yung mga bagay in a brighter way, in a crystal clear way. Sabi mo, ay, may sira ang dinner namin, wag na hayaan na natin. O kaya, ay, hayaan mo na yan. Kung hindi naman kayang ayusin, wag mo nating problemahin. Parang ganyan. So, move on tayo agad-agad, kumbaga. And tanawin na lang natin yung magandang perspektibo sa mga nangyayari kesa sunugin natin ang isip natin sa pound sa mga bagay para lang maganap yung iniisip natin, kumbaga. So parang dito, sabi ng yung spirit guides, huwag ka magpakulong doon sa negativity. Labas tayo, labas. And see the brighter side, okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron ka pong Ant, work, achievement, and success. Yes, this year, you have worked your heart off. Na-achieve mo yung mga bagay na gusto mong i-achieve, and then that will lead you to your success. Okay? I-claim mo to, it will be yours. You also have grasshopper situations in the balance that require careful handling. Dahan-dahan lang daw, relax lang. Lahat ng gagawin mo syempre dapat daw ay pulido at saka pinag-isipan. Okay? You also have September. Wow! Merong mga September Virgo dyan. Congratulations, this reading is for you. Pero para naman po sa mga walang September happenings, ibig sabihin po meron tayong milestone sa September. Congrats po, Virgo. You also have success. Wow! There will be success on us this time. So, i-claim mo to para sa'yo to. Ang outcome ni Virgo for December 22 hanggang 28, the King of Wands. Plans are working in your favor. Okay? Kailangan dumiretso lang tayo sa ating ginagawa, tapangan natin ang ating sarili. Kung may mga aberyas sa paligid, hindi naman ibig sabihin nun sira na ang plano. Okay? Hindi porket may roadblock, may kailangan ayusin dito, may kailangan gawin doon, kailangan kausapin siya, o bumalik ka sa simula, hindi naman ibig sabihin nun sira ang plano mo o ang goal mo. No. Stick to that plan, stick to that vision, magkaroon ka ng tapang, lakas ng loob na gawin, tuparin, isabuhay, makuha yung outcome, at huwag na huwag ka daw makikinig sa negative people around you. Just do your best. Pag sumikapan mo, tiyagain mo, it will be yours. Okay? Ito rin yung linggong ito, Virgo, para maging leader ka. Baka sa grupo ninyo, sa pamilya ninyo, sa ginagalawan mong community, sa barangay, baka meron kang leadership post. O kaya, ngayong linggong ito, binigyan ka ng malaking responsibilidad ng amo mo o ng mga tao sa paligid mo. So, kailangan mong isabuhay yan at tapangan ng sarili. Okay? Clarify natin siya. King of Wands being clarified as the Chariot card. Wow, sumusulong daw. Meron kang plano na talagang aabante, lalarga, walang aberya, no? Kaya kailangan talaga malinaw sa iyo yung gagawin mo para daw dire-diretso ito at walang patid. Panahon daw to para kumilos, huwag matakot, huwag umatras, ilaban, isugot because it will be fruitful para sa iyo. Okay? Wow, Virgo.
Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the messages. Merry, Merry Christmas po para sa inyo. Have a lovely celebration. Ito po ang yung December 22 to 28. Hopefully po ay nakaresonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo mga kapwa ko Virgo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.